Dina, mamamalaot ka mag-isa? Tanong sa kanya ni Pedro, ang ninong ng dalaga. Napangiti na lamang si Dina at tumango. Opo ninong, alam mo naman, may pinag-iipunan pa ako. Sagot niya at nagsimula ng dalhin ng kanyang bangka na pamana pa ng yumaong ama. Aba, hintayin mo ng iba pa para naman may masaklolo ka kung sakali. Untag pa sa kanya ni Pedro. Alam ko naman pong susunod ka po agad sa akin, ninong. Hintayin ko na lang po kayo, sagot ng dalaga. Naku, Dina, hindi makakapalaot ang ninong mo. Namamanhid ang kanyang paa dahil sa lamig. Wika naman ni Melay, ang ninang niya. Ganoon po ba? Pero kailangan ko na po kasi magpunta doon para makarami ngayong araw. Halos wala po kasi ako mabenta kahapon. Katwiran naman ng dalaga. Lubos na nirerespeto niya ang kanyang ninong Pedro at ninang Melay dahil ito na rin ang gumabay sa kanya. Hintayin mo na lang si Simon. Kahit hindi mo pansin ang batang yun, basta magkasama kayo ay ayos ang sa akin. Wika pa ni Pedro. Natikom ang bibig ni Dina dahil ayaw niya makasama si Simon. Ito kasi ang tambay sa pampang na walang natupag, kundi magtamad-tamaran. Pero ang kinaiinis niya talaga ay ang tapang na mukha nitong manligaw sa kanya. Ako na lang po, ninong. Baka mabwisit lang ang buong maghapon ko, sagot ng dalaga. Natuwa naman na bahagya ang mag-asawa dahil sa sinabi ni Dina. Bueno, babalik na muna kami sa bahay. Alauna pa lang naman. Mag-iingat ka. Alis na din po ako. Anya ni Dina at nagtuloy na sa palaot. Isa si Dina sa mga babaeng maagang naulila nang dahil sa malakas sa bagyong dumapos sa kanilang lugar. Halos 6 na taon na siyang namumuhay na mag-isa. Ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin nawawala sa pangarap niya ang makapagtapos ng pag-aaral sa edad na 26 anyos. Naku naman, dagat. Makisama ka kahit ngayon lang. Mahinang bulong ng dalaga at inilaglag ang kanyang lambat. Sa rami ng taong lumipas, hindi nagkaroon ng ibang lalaki sa buhay ni Dina. Mas gusto niyang unahin ang mga pangarap kaysa makipagrelasyon. Kaya naman madalas ay nakakatsawan na siya ay tatandang dalaga. Lord, bigyan niyo naman ako ng isang malaking isda. Yung pwede sanang ibenta sa mahal na presyo. Pulong niya pa sa alapaap. Habang naghihintay ng oras para hilahin ang lambat, natanaw ni Dina ang palutang-lutang na bulto. Huwag naman sana siya kaya mabingwit ko. Tuna ni Dina sa isipan at bahagyang lumayo sa tumitianod na bulto. Ngunit nang tapatan niya ito na flashlight, doon niya napagtantong katawan ng tao ang lumulutang sa gitna ng karagatan. Lalapitan ko ba? Nanintikan naman na talaga. Nilapitan ni Dina ang katawan at hinila papunta sa kanyang bangka. Na maisakay niya ang lalaki, kusang napaawang ang kanyang labi dahil sa itsura nito. May hiwang maliit ang binata sa iba't ibang parte ng katawan nito, pero hindi may tatanggi na kahit may sugat ang mukha ng lalaki, ay napakalakas pa rin ang dating nito dahil sa gwapong hulma ng mukha. Ang gwapo, mahinang usal niya. Ay, Pasneya, buhay pa kaya to? Kung iuuwi ko to, paano naman ang huli ko? Tanong niya sa sarili at dinala agad sa pampang ang lalaki. Pagkarating niya sa pampang, halos magsibol na ang araw sa kalangitan. May ilang mangingisda na rin na nandoon kasama ng kanyang ninang Melay. Iha, mabutit nakabalik ka. Bati sa kanya nito. Ninang, may lalaki po sa bangka ko. Hinihingal pa natural ng dalaga. Ha? Lalaki? Paglilinaw ni Melay. Opo, nadampot ko sa gitna ng dagat. Pagkasabi no ni Dina, ay agad siyang tinulungan ng ibang mangingisda. Sinubukan ng mga ito na ipump ang dibdib at siya na binata, pero walang nangyayari.
I-CPR niyo na kaya? Tanong ni Simon. Anong CPR? Balik tanong naman ni Nina Melay. Mouth to mouth ganun. Sagot naman ni Simon. Biglang naglayuan ng bahagya ang mga kalalakihang mangingisda. Nakatingin silang lahat kay Dina. Bakit? Ala, hindi ako marunong noon. Depensa niya sa mga tingin nito. Ikaw lang ang babae dito, bukod kay Melay. Ikaw na ang sububsop ng uso niya. Suwestisyo ng isa sa mangingisda. Ha? Bakit hindi kayo? Kinakabahan tanong ni Dina. Dalian mo na, Dina. Baka mamatay pa lalo yan. Wika naman ng kanyang ninang. Napaluhod na lang sa gilid ng lalaki si Dina at hinawakan ang nguso nito. Dahan-dahan niyang inilapit ang sarili at mariing napapikit. Hindi ko po kaya. Naiiyak na wika ng dalaga. Kaya mo yan. Dalian mo na. Baka patay na yan si Pogi. Sita ng kanyang ginang. Nang inilapit muli ni Dina ang kanyang mukha sa binata, bigla na lang siyang nakaramdam ng pagtulak sa kanyang batok, dahilan para mahalikan niya ang binata. Hingahan mo yung labi, tapos tikman mo kung masarap. Rinig ni Dina na biro ng kanyang ninang, pero ginawa niya naman na sinabi nito. Bigla na lang napahiwalay si Dina nang maramdaman ang pag-ubo ng lalaki sa kanyang bibig. Marahan niyang hinampas ang likuran ng lalaki at doon niya natitigan ang maganda nitong mata. Where am I? Nahihirapang tanong ng estranghero. Bago pa makasagot si Dina, lumapit na si Simon sa gilid ng binata at ngumiti. You're here at the land and seas. Proud na sagot ni Simon na ikinaikot ng mata ni Dina. What the heck? Sino kayo? Nasaan ako? Muling tanong ng lalaki. Nandito ka sa Villa Asis. Nakuha ka nitong inaanak ko si Dina sa gitna ng pangpang. Iho, bawasan mo ang pag-Ingles dahil hindi gaano nakakaintindi ng mga tao rito sa wika na yan. Paliwanag ni Melay. Pinakatitigan na binata si Dina nang nakakunot ang noo. Ikaw ba? Sino ka? Tanong ng dalaga. Bago pa makasagot ang binata, ay muli itong nahimatay. Kaya dinala ito sa bahay ni Dina para doon tignan na manghihilot. Malayo kasi sa kanila ang kabihasnan kung kaya't hindi nila nakukuha ang benepisyo ng sibilisasyon. Naku, pasensya ka na talaga, Dina. Wala kasing tatanggap siya sa kasama mo dahil lahat kami ay may mga anak. Ikaw lang kasi talaga ang nagsasolo rito at may ekstrang kwarto kaya napagkaisahan ng lahat na dito siya sa'yo. Nahihiyang wika ng ninong Pedro niya. Sa isip ng dalaga ay wala naman na rin siyang magagawa dahil nasa bahay niya na ang binata. Hindi ba ako mapapahamak nito, Ninong? Baka mamaya kung anong gawin niya. Tanong naman ng dalaga. Kung gusto mo, ay dito muna sa'yo si Simon para may kasama kang taga dito. Sagot naman ni Pedro. Kung kasama ko si Simon, paniguradong aasarin lang ako ng mokong na yun. Pero medyo safe naman ang pakiramdam ko, komento ni Dina sa kanya sarili. Sige po, Ninong, pasamahin mo na lang dito si Simon. Umalis ang ninong ni Dina, kaya niiwasan niyang nakabantay sa binata. Nilapitan niya ito at sinubukang kapkapan para malaman kung may tinatago itong ID. Pero nang pahawak siya sa pantalon na binata, bigla na lamang humawak ito sa kanyang kamay. Anong ginagawa mo sa akin? Galit na tulad nito na ikinabigla ni Dina. Hinahanap ko lang ID mo. Masakit ang pagkakahawak mo sa akin. Bitawan mo ko. Inis na sigaw ni Dina sa lalaki. Pero lalo lamang hinila ng binata ang kanyang kamay. Ano ba? Don't you dare making a scheme that can provoke me. Mahinang wika ni binata na halos hindi ilayo ang mukha kay Dina. Anong schemes ang pinagsasabi mo? Hoy, para sabihin ko sa'yo, hindi ako masamang tao. Kung masama ako, edi sana hinayaan na lang kitang maglutang-lutang din sa dagat. Ikaw atang masama eh, masamang damo.
Inis na sagot ng dalaga at hinihila ang kanyang kamay sa binata. You actually understand English? Tanong pa ng lalaki at binitawan ang kamay ni Dina. Oo, Mr. Walang modo na hindi marunong magpasalamat. Hindi ka isang bulto na sasambahin kung magaling ka lang mag-English. Inis na tulad ni Dina at lumabas ng bahay. Pagkalabas si Dina, panay naman ang tingin na binata sa kubuan ng bahay na kanyang kinalalagyan. She's quite right. Kung masama siya, edi sana hindi niya ako hinalikan. Mahinang usal na binata at sinundan si Dina. Hey! Miss Masungit na maingay ang bunganga! Sigaw pa na binata ni kinalingon ni Dina. Dahil wala na masyadong tao sa Pampang at may distansya ang mga bahay na naroon. Si Dina lang ang nakarinig ng isinigaw sa kanya na binata. Anong sabi mo? Napipikon na nilapitan ni Dina ang lalaki. Wala ka talagang... I'm sorry. Hindi ko sinasadya ma-misinterpret ka na baka kung ano ang gawin mo sa akin. Instinct na lang di siguro yun dahil naliligaw ako rito sa lugar nyo. I'm Ismael, by the way. Iniabot ng binatang kanyang kamay kay Dina pero tinitigan lang ito ng dalaga. Ano ba sinisigaw mo? Pagbabaliwala ni Dina sa sinabi ni Ismael. Napapahiyang binawi ng binata ang kamay nito at tumikim. Well, paano ba ako makakabalik sa Maynila? Gusto ko nang bumalik. Gumawa ka na sarili mong bangka. O di kaya, simulan mo na maglakad ang pagkalayo-layo. Diretsa ang sagot ng dalaga na ikinakunot ng noo ni Ismael. Mr. Antipatico, malayo kami sa sibilisasyon. Kumpara lang sa tagapamili, kailangan mo na malaking pera para isama ka nila sa terminal. Kung magbabangka ka naman, sigurado akong aabutin ka ng 2 linggo sa dagat. Yun ay kung hindi ka mamamatay sa kalagitnaan. Hindi mo ba naiintindihan? Ang sabi ko, kailangan kong makabalik sa Maynila. I will pay for expenses once na nakabalik na ako sa Maynila. Napipiko sagot ni Ismael. Ano ang kala mo sa akin? Joker? Hindi ako nagbibiro sa sinabi ko. Giit ni Dina. I-report mo sa pulis kung ganoon. Saan ba ang presinto? Turan muli ni Ismael. Nasa bayan pa. Simulan mo na maglakad. Sagot muli ni Dina. Bumalik ang dalaga sa kanyang bahay na sinundan naman ni Ismael. Sandali nga. Ibig sabihin, dito na lang ako? Hindi makapaniwalang tanong na binata. Parang ganoon na nga. Kibit palikat namang sagot ng dalaga. Wala ka namang kakwenta-kwenta kausap. Hindi ako taga rito. Tapos gusto mo manatili ako rito? Ano ba kayo rito? Kulto? Napaangat ang isang kilay ni Dina at tinitiga si Ismael. Mas wala kang kwentang kausap. Ang sama ng tabas siyang dila mo. Tinulungan naman kita, di ba? Ano gusto mo? Gastusan pa kita? Magtrabaho ka kung gusto mo ng pera. Babayaran nga kita, sabi eh. Extend mo naman ng kaunti pa ang tulong mo. Kiit ng binata. Ano nga papahiram ko sa'yo? Kung isang kahig, isang tuka lang kami dito. Sagana kami sa pagkain dito. Pero hindi kami sagana sa pera. Alin ba sa Tagalog ko ang hindi mo maintindihan? Napahila mo si Ismael ng kanyang muka at sa inis ay ibinagsak niya ang pintuan ni Dina. I'm just having my business trip. Tapos ganito ang mangyayari sa akin? Nalintikan pa. Dahil may kasama akong amason ng hilaw. Inis na turan niya sa isipan. Habang si Dina naman ay nagpapalit ng kanyang damit pabalik sa kanyang lambat. Nadaanan niya si Ismael na nakaupo lang sa gilid ng dagat. Hindi niya ito pinansin at tumiretso na sa bangka. Nang makuha ni Dina ang kanyang lambat, hinanap niya kaagad si Simon para samahan sila ni Ismael sa kanyang bahay. Anong ibig mo sabihin? Takang tanong ni Dina sa kabaryo niya. Ayoko samahan ka ni Simon doon sa bahay mo dahil magkakaanak na kami. Baka mamaya, sulitin mo pa siya sa akin
at maging kaagaw pa kita. Pasensya na Dina, pero akin si Simon. Wika ng babae at tinalikuran si Dina kasama ni Simon. Ano nang gagawin ko? Mag-isa lang ako may iwan doon? Kasamang Ismael na walang modo na yun? Hindi makapaniwalang turan ng dalaga at alanganing napabalik sa kanyang bahay. Pagkarating niya, dala ang bigas sa ipinalit sa istang nakuha. Nakaupo si Simon sa papag na kama. Napabuntong hininga na lang ang dalaga dahil sa ayos ng binatang tumudugo ang sugat sa muka. Dina, sorry kanina. Paghingi na paumanhin na binata. Napatango naman si Dina. Naiintindihan naman kita. Ito yung pera na pinagbentahan kanina. Ipapasabay kita sa bayan bukas para naman makabalik ka sa inyo. Salamat Dina. I owe you this. Nakangiting wika ng binata na tinanguan na lang ni Dina. Alam ni Dina na hindi basta may kaya ang lalaki. Pakiramdam niya isa itong mayaman na tao kaya hindi sanay na hindi makuha agad ang kagustuhan. Kinabukasan, maagang pinasama ni Dina si Ismael sa kanyang kakilalang may truck. Ibinili niya sa mga ito ang binata na dalhin sa pulisya. Laking pasalamat naman na binata sa lahat ng naitulong sa kanya ni Dina. Pero nang makarating si Ismael sa sinasabing pulisya, wala na roon ang istasyon ng mga opisyal. Tanging abandonadong lugar lang ang nakita nila. Paano na yan, iho? Mukhang malabong madala ka pa namin sa mismong bayan. Kung gusto mo, pwede ka sumabay sa amin bukas para ibalik ka namin kina Dina. Marahang paliwanag na matandang lalaki. Wala namang nagawa si Ismael kundi sundin na lang kung ano ang kapalarang kanyang napapala. Inis na inis siya sa kanyang nobyang dahilan ng pag-alis niya. Kung alam ko lang na niloloko lang ako ng babaeng yun sa tagal na pagsasama namin. Eh di sana, hindi nagka-leche-leche ang sitwasyon ko ngayon. Wika ni Ismael sa sarili. Bago ang araw ng biyahe ni Ismael sa kanyang business trip, ninako ng kanyang dating nobya ang tiket na papunta sa Spain. Doon niya napagtantong may kikitain itong lalaki. Kaya naman minabuti niyang kuhain ang biyahe kahit pa sa barko palang mahabol ang kanyang business trip. Ngunit sa sama ng panahon, bigla na lang nangyari ang trahedya at hindi siya nakaabot sa rescue team. Ang mga babae talaga, madalas manloko. Gaya na lang ginawa ng nanay ko sa tatay ko. Mga mapang-abuso. Inis pa na wika niya at sumampa na muli sa sasakyang pabalik kay Dina. Habang nakikipagpalita si Dina ng produkto, namataan niya ang sasakyan ng kanyang kakilala. Nilapitan niya ito para alamin kung ano ang balita tungkol kay Ismael. Pero nang buksan na may-ari ang likuran ng sasakyan, gulat siyang napatingin sa binatang taga Maynila. Anong nangyari? Tanong ni Dina. Kasi, inilipat na pala ang presinto sa kabilang ibayo. Kung susubukan naman nating ihatid itong si Ismael, baka maubusan naman kami ng gaas at masira lang lahat ng inangkat namin dito. Marahang paliwanag na matanda. Napatango na lang si Dina at nilapita si Ismael. Ayos ka lang? Hindi nagsalita ang binata at bagot na umiling. Hindi naman nagsalita si Dina dahil nahalata niyang wala na naman sa modo si Ismael. Nang isama niya ito sa kanyang bahay, lalong naging bagot ang pakikisama nito sa kanya. Kumain ka na, wika ni Dina at iniabot ang isang plato kay Ismael. Ayoko. Mabilis samang sagot nito at tumanay siya sa kwarto ni Dina. Sa loob na loob ng dalaga, gusto niyang sigawan si Ismael dahil napakagaspang na ugali nito sa kanya. Ngunit pilit niyang inintindi ang binata at tumalay siya na lang din sa pagkain. Sa halos 3 araw hindi pinansin ni Dina ang binatang akala mo nagmamay-ari ng kanyang bahay. Kaya naman sa inis niya hindi niya na ito sinasama sa pagkain. Anong akala niya sa akin? Bayarang babae? Siya na nga ang nakikitira, siya pa makapal ang muka.
Sinundan ni Dina na tingin si Ismael na magluluto sana ng itlog, pero imbis na makaluto, nagtalsikan ang mantika, kaya nasayang lang ang ginagawa nito. Napangisi ang dalaga na pumanik sa silid. Wala siyang pakialam kung mamatay sa gutom si Ismael. Dina, saan ka pupunta? Tanong ni Ismael. Ano pakialam mo? Inis sa tura ni Dina. Napalunok naman ng alangan si Ismael at hindi na kinausap pa ang dalaga. Narealize niya na mali ang pakikitungo niya dito sa kabila ng lahat ng mabuting nagawa ni Dina sa kanya. Ang tanga lang, Ismael. Hindi naman ni isang tao ang ex, nanay mo at si Dina. Inis sa untag na binata sa kanya sarili. Dahil wala namang alam si Ismael pagdating sa pagsisindi ng apoy sa kahoy, lumapit siya sa ninong ni Dina upang magpatulong. Iho! Ikaw pala. Nabalitaan ko ang nangyari sa pagkahad sa'yo doon sa presinto. Naku, at pasensya ka na. Ganito talaga kabagal ang sistema dito sa probinsya. Marahang wika ni Pedro. Napansin ni Ismael na bahagyang nahihiya sa kanyang matanda, kaya napangiti siya. Kung tutuusin, wala namang kasalanan ang mga tao dito sa kanya, pero panay ang hingin nila na dispensa. Nahihiya rin po ako sa abalang na idudulot ko sa inyo at kay Dina. Sagot na lang ni Ismael. Kung sa amin lang, wala namang abalang nagaganap. Pero sa party ni Dina, malamang ay nakakaabala ka nga. Alam mo, ang batang yun ay wala na magulang. Sarili niya na lang ang mayroon siya. Kaya naman halos anak-anakan na yan buong baryo. Kaya kung maaari, huwag mong sasalingin si Dina. Kung ayaw mong may kalagyan, iho. Nakangiting benta ni Pedro sa binata. Gusto ko pa sana magtrabaho para makaipon ng pamasahe pa uwi sa Maynila. Nasa magkano po palang kailangan ko sa palagay niyo po? Tanong ni Ismael. Siguro nasa 3,000. Palagay ko ay kakasya na iyon. Sagot ni Pedro. 3,000 lang pala. Kayang-kaya ko po't kitain ng ganoon. Hindi naman mahirap makapunda ng 3,000. Masiglang tugon ng binata. Napailing naman si Pedro kay Ismael. Ano bang akala mo, iho? Madaling makaipon dito? Kasing bagal ng pagong ang usad ng pera dito. Hindi kagaya sa Maynila. Kung sa inyo ay mabilis ka makakaipon. Pero kung dito, aabutin ka ng 4 na buwan para mabuo mo ang 3,000. Ho? Bakit ang tagal naman? Si Dina nagbayad siya sa driver ng 1,000 noong ipinahatid ako. Tapos, 500 ulit nung bumalik ako rito. Komento ni Ismael. Si Dina, may itinabing pera para sa kanyang pag-aaral ng kolehiyo. Hindi biro ang hirap at tiyaga na ginagawa ng batang yan. Kaya para ibigay niya sa iyo ang halagang yon, malamang ay malaking kabawasan niyo sa pera niya. Anya ni Pedro. Pero, bakit po ganoon kahirap kumuha ng pera rito? Tanong muli ni Ismael. Ang mga isdang nakukuha namin ay hindi pare-parehas ang dami. Kung minsan makakakuha ka ng marami at pwede mong ipalit sa bigas, bawang, mantika at iba pang produkto gaya ng mga sabon. Kaya kapag tinamaan ng kaunting huli, uuwi ka talagang walang dalang isda. Paliwanag na matanda na bigla itong tinawag ng asawang si Melay. Hindi naman na nakuha ni Ismael ang kanyang kailangan at nagpaalam na lang din kay Pedro. Pagkabalik niya sa bahay, tinamaan siya ng matinding hiya sa party ni Dina. What a stupid schemes, Ismael. Ang kapal na mukha mong maggalit-galita kay Dina. Inis niyang wika sa sarili. Nang makarating si Dina sa kanyang bahay, sinalubong siya ni Ismael na halos mapunit ang labi sa kakangiti. Anong nakain ng isang to? O baka naman, nahipa na naman ng hangin sa pagiging antipatiko. Tura ni Dina sa kanyang sarili. Dina, tutulungan na kita. Nakangiting wika ni Ismael at kinuha ang lambat sa kamay ng dalaga. Kaya ko na to. Bitaw, untag ni Dina. Tutulungan lang kita. Giit pa ni Ismael.
Tinapik ni Dina ang kamay na binata. Anong kailangan mo? Sigurado akong mahihingin ka na namang pabor sa akin. Kung pera, pasensyahan tayo. Limited lang ang kaya ko ibigay sa iyo. Hindi ko inipon ang pera para ipamigay sa kung sino. Napabuntong hininga na lang si Ismael dahil sa narinig. Tila isang malakas na sampal sa kanya ang sinabi ni Dina. Pero hindi naman siya makasagot dahil tama naman ito. Gusto kong pagtrabahuhan ang pera para sa pamasahe ko. I know what cost you para lang maibigay sa akin. Sorry sa pagiging brusko at mayapang ko. Hindi ko na yun uulitin. Tina, tulungan mo naman ako magtrabaho. Pakiusap ng binata. Ibinaba ni Dina ang kanyang hawak na lambat at tinitigan na mariin. Kung sa ibang pamamaraan sila nagkakilala ni Ismael, ay paniguradong magugustuhan niya ito. Pero ang pinakaayaw niya ay yung taong walang pangunawa at walang kontrol sa sarili. Tandaan mo sanang pinapakisamahan ka ng mga tao rito. Huwag mo naman sana akong bastusin sa sarili kong bahay gaya na ginawa mo noong nakaraan. Alam ko namang nasanay ka sa pagiging mayaman at mayapang. Pero sana naman, matutunan mo kahit simpleng manners lang na hindi kailangang matutunan sa pagkamit ng mataas na edukasyon. Napaiwas ang tingin si Ismael at tumango. Hindi kasi siya sanay na pinagsasabihan dahil puro pera lang ang kanyang nakakagisnan sa kanyang ama. Lalo na at wala naman ang kanyang ina na gabay sana niya. Nagkakaintindihan ba tayo, Ismael? Kasi kung hindi, ako na lang makikitulog sa ibang bahay at hahayaan kita mag-isa rito. Mukhang makasarili ka naman, kaya makakasurvive ka. Seryosong saad pa ni Dina. No, I mean, hindi. Ayokong umalis ka rito. Bahay mo to eh. Promise, susubukan ko matuto sa'yo. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon, Dina. Tugon naman na binata. Ibinigay ni Dina ang lambat kay Ismael at iniabot ang kamay niya. Dina Bonavie-Vega. Nakangiting pagpapakilala ni Dina. Napakagat ng labi si Ismael at tinanggap ang kamay kay Dina. Ismael John Phillips, kinagagal ako makilala ka. Friends? Tanong niya pa kay Dina. At nginitian niya ito. Nagpaalam si Dina para magbihis ng kanyang damit. Sa likod ng pintuan, napapikit siya ng mariin at napahawak sa tapat ng kanyang puso. Nalintikan na. Hindi ka pwedeng mahulog sa simpleng ngiti niya lang, Dina. Hindi tama yan. Saway niya sa kanyang sarili at bumaba na sa kusina. Turuan mo naman ako magsiga. Wika ni Ismael na makita siya. Siga ka naman talaga ah. Bakit pa kita tuturuan? Biro niya naman dito. Kala ko ba magkaibigan na tayo? Bakit nangaasar ka na naman? Giit ng binata. Napaarko ang isang kilay ni Dina at nilapita si Ismael. Bakit napipikon ka na naman? Napalunok ng alanganin ang binata at umiling. Nagtatanong lang naman. Bawi nito na ikinangiti naman ng dalaga. Ito ang unang pagkakataon ni Ismael na pakiramdam niya hindi siya makapalag sa isang babae. At ito rin ang unang pagkakataon na naramdaman niyang wala siyang kaalam-alam sa kahit anong gawaing pamprobinsya. Sabi ko, hipan mo. Hindi ko sinabing ihilam mo yung mata mo. Pagalit ni Dina sa binata. Nilapitan ni Dina ang binata at ipinaupo ito sa silya upang magpantay sila. Patingin nga ako. Masakit nga. Pumasok ata yung alikabok galing sa kahoy. Wala ka bang eye drops dyan? Sagot naman ng binata. Pinagsasabi mo. Walang eye drops dito. Inalis ni Dina ang kamay ni Ismael sa napuwing na mata nito. Hinuwakan niya ang pisngi ng binata upang palapitin sa kanyang bibig. Bahagya niyang hinipan ng isang mata ni Ismael na napuwing. Ayan. Okay na ba? Hipan ko pa ng isa. Napadilat si Ismael at nakita niyang malapit ang mukha ni Dina sa kanya.
Narinig niya pang nagtanong ang dalaga pero kusa na lang siyang napatitig sa magandang mukha nito. Doughy eyes na kaya magpaibig ng kahit na sino. Kahit pa ang tungkin ng kanyang ilong na para bang kinorte para sa akin. Maging ang natural niya mapupulang labi na sa pagay ko ay masarap halikan. Hoy Ismael! Namamaligdo ka ba? Saway ni Dina sa binata. Ang sakit kasi ng mata ko. Sagot ng binata at muling pumikit. Nilapitan naman ito ni Dina at tinignan ang mata ni Ismael. Patingin nga ako. Parang okay naman na Hindi, may puwing pa rin. Pagsisinungaling ni Ismael at bahagyang nilagay ang kanyang kamay sa magkabila ang bewang ni Dina. Naramdaman naman ni Dina ang malaking palad sa kanyang bewang, kaya lumayo siya ng bahagya kay Ismael. Kung sapakin ko na lang kaya yung mata mo para mawala ang puwing. Natawa naman ang binata at inabot ang kamay ni Dina. Halika na, turuan mo na ako magsiga ng kahoy. Tama, para hindi kita mahampas ng kahoy. Sagot ni Dina at muling ipinakita kung paano ang pag-ihig sa tubong bakal para umapoy ang baga. Ganun lang. Kung makaihig ka kasi, parang buong bahay ay sisigaan mo Ginawa naman ni Ismael ang turo ng dalaga. Napangiti siya nang lumaki ang apoy at nagsalang sila ng kawali. Lagyan mo muna ng asin yung mantika para hindi ka talsikan kapag magpipilito ka ng itlog. Wika ni Dina. Kumuha naman si Ismael ng asin at nilagay sa kawali. Sunod naman niyang kinuha ang itlog. Alam mo Dina, kapag nakabalik ako sa Maynila, papadalhan ko kayo dito ng itlog. Yung itlog dito, para mas malaki pa itlog ko Seryosong wika ni Ismael, pero nang lingunin niya ang dalaga, pulang-pula ang mukha nito. Totoo nga kasi. Bakit ka namumula dyan? Natatawang wika niya pa. Sunog na yung piniprito mo. Pag-iiba na lang ni Dina. Ngunit sa kanyang isipan ay kung ano-ano na ang pumapasok sa kanyang imahinasyon. Kinabukasan, maagang gumising si Dina at Ismael para pumalaot. Dala-dala ng binatang lambat ni Dina at siya na rin ang nagtulak ng bangka sa pangpang. Hindi ganyan magsagwan. Alam mo, tataob yung bangka natin sa'yo. Inis sa tura ni Dina. Teka, sandali! Huwag kang tumayo! Dahil baka tumaob talaga ang bangka natin. Awat naman ni Ismael, pero tumayo pa rin si Dina at nagpalit sila ng pwesto. Ganito lang magsagwan, hindi yung parang gusto mong ipasok lahat ng tubig sa loob ng bangka, no? Tura ng dalaga. May makina naman kasi. Bakit ayaw mong paganahin? Inis sa sagot naman ni Ismael. Mayaman ka. Marami kang pambili ng gaas. Kung panay ang reklamo mo, mabubugaw mo na lahat ng isda. Kapag ako, walang huli ng dahil sa'yo, iuhulog talaga kita sa gitna ng dagat. Anya ni Dina. Natawa na lang si Ismael sa sinabi ng dalaga. Kahit naman kasi panay ang banta sa kanya ni Dina, ni minsan ay hindi ito gumawa ng ikakasama niya. Kapag hinulog mo ko, ilalaglag kita sa bangka mo. Kung kaya mo, ako pa? Hahamuni mo sa ganyan? Nakangising laban ni Dina. Napangisi na lang si Ismael at bahagyang lumapit sa posisyon ng dalaga. Ay kung halika na lang kita, para matiko mo yung bibig mong malakas mong alas ka. Biglang nabura ang ngisi ni Dina at hindi na nagsalita. Bakit pa masyado akong apektado sa bastos sa bibig ng lalaking to? Malamang, kung halikan niya ako, di nakuha niya ng first kiss ko. Kastigo ni Dina sa sarili. Iniisip pa siguro kung masarap ang halik ko, no? Just tell me, and I will do it passionately. Bakas na bakas ang nakakalokong ngisi ng binata. Matapos silang mailagay ang lahat ng lambat, nahiga si Dina sa dulo ng bangka. Samantalang pinagmamasdan lang ito na binata at nakatingin lang sa kadiliman ng ulap. He bet his life na sinamahan na ngayon ng ex niya ang bagong lalaki nito. Magsama sila, mga walang kwenta.
Ni minsan naman ay hindi ko minahal ang babaeng yun. Ginamit ko lang din siya para hindi na panay punta ng mga anak na babae na investor sa opisina para lang humiling ng kontrata sa kumpanya. Nasa malalim na pag-iisip si Ismael na matignan ito ni Dina. Ismael, ayos ka lang? Malalim atang iniisip mo. Wala. Naisip ko lang yung kumpanya namin sa Maynila. Sagot naman ng binata. Napaupo naman na maayos si Dina at hinarap ang binata. So tama ako. Mayaman ka nga, kaya ang yapang mo. Hindi naman sa ganoon. Napikon lang talaga ako kasi hindi naman kasama sa plano ko ang maligaw at matrap sa probinsyang malayo sa sibilisasyon. Mabilis sa sagot ng binata. Sabihin mo nga sa akin, ano ba ang plano mo sana bago ka malikaw? Untag naman ni Dina. Aalis ako papuntang Europe para sa business trip. Bidding yun para sa company namin. Yun nga lang, ninakaw ng ex-girlfriend ko ang plane ticket papuntang Spain. Kaya napilitan ako sumakay sa barko. Sa sinamaang palad, nagkatrahedya at ito. Nagising na lang ako na hindi ko alam kung saang lugar ako. Ano business mo? Tsaka, bakit kasali ka pa sa bidding? Muling tanong naman ni Dina. Engineering firm ang sarili kong company. Samantalang hinahandle ko naman ang real estate na company ng dad ko. Nanlalaking mata si Dina habang nakatingin sa binatang lumang-luma ang damit at may hawak na saguan. Gaste, kaya pala ganyan ang kilos mo. Siguro, mayaman din ang mommy at ex mo. Mali ka. Yung ex ko, hindi siya mayaman. Batchmate kami noong college. Nadaan lang sa pangangailangan ng sitwasyon, kaya naging kami. Akala ko naman mahal niya ako. Pero, pera lang pala ang habol niya sa akin. Naiiling na sagot ni Ismael. Nasa naman yung mami mo? Nasa lalaki niya. Iniwan niya kami ni dad nung nalaman niyang may sakit si daddy. Akala niya kasi maghihirap na si daddy kaya humanap siya ng ibang lalaki na mas mayaman at doon sumama. See? Hindi maganda naging dulot sa akin ng mga babae. Kaya grabe ang inis ko noong malaman kong ikaw ang makakasama ko sa isang bubong. Pwede ka naman lumabas ng bahay ko? Walang pumipilit sa'yo. Sarcastic kong sagot ni Dina. Akin na nga yung saguan? Lumapit si Dina sa direksyon ni Ismael. Pero, nang kalapit na nito ang binata, bigla na lang hinapit nito ang bewang ni Dina dahilan para mapadapa ito sa ibabaw ni Ismael. Got you. Hindi naman halos sa proseso sa utak ni Dina ang ginagawa ni Ismael. Lalo na nang ilapit ito ang kamay sa likuran niya. Tanging pintig lang ng kanyang puso ang naiisip niya. Magpahinga ka muna. Paggising mo, tsaka natin kukuhanin ang mga lambat. Wika pa ng binata na halos tunog salmo sa pandinig ni Dina. Sa hindi mapaliwanag na dahilan, kusang pumikit ang mga mata ni Dina at panatag na natulog sa bisig ni Ismael. Nang bumagal ang paghinga ni Dina, ramdam na ni Ismael na nakatulog na nga ang dalaga. Napangiti siya habang hinahagot ang likuran nito. Meron siyang kakaibang dulot sa sistema ko na kusa na lang gumagalaw para sa ikabubuti niya. Hindi ko nga alam kung bakit ko to ginagawa sa kanya, kahit na ang sakit ng likuran ko sa kahoy na hinigaan ko. Ipinikit na lang ni Ismael ang mga mata na may bagbabaka sakaling hindi na maputol ang pagkakaibigan nila ni Dina. Ilang oras ang lumipas bago nagising si Dina. Walang sabing inayos niya ang sarili at bahagyang tinapik si Ismael sa balikat. Kumising ka, mahal na hari. May mga lambat pa tayong aayusin. Masungit at tulan niya at tumalikod kay Ismael na makuha nila ang mga isda at maparte-parte. Tumungo sila sa palitan ng produkto. 1,500 ang lahat ng ito. Wika nang nagtitinda. Kukuha ba kayo na produkto o pera na lang?
Pera na lang po. Agad na sagot ni Dina na ikinakunot ng noo ni Ismael. Bakit? May gusto ka ba sa produkto nila? Di ba, kaunti na lang yung bigas at panghalo mo doon? Bakit ipepera mo pa? Takang tanong ni Ismael sa kanya. Para mapabilis ang ipon mo sa pamasahe mo. Walang pakundangang sagot naman ni Dina. Di ba hindi naman palagi marami ang huli? Paano kung biglang wala ka na makukuha sa susunod? Tanong muli ni Ismael. Ako nang bahala doon. Kastigo naman ni Dina. Ano ba? Magtatalo na lang ba tayong dalawa sa harapan ko o ano? Abay, may iba pa akong gagawin. Sita naman ng tindera. Bigas na lang po, 20 kilos. Tsaka, sabong panligo, shampoo, conditioner, at panghalo po. Sagot naman ni Ismael. Kumuha ka na lang dito sa cabinet at ipatimbang mo sa akin. Sagot naman ng tindera kaya hinila ni Ismael ang kamay ni Dina. Anong ginagawa mo? Huwag mong ubusin ang pera sa kung ano-ano. Magtabi ka para sa pamasahe mo. Saad ni Dina pero hindi nagpapigil si Ismael. Kanina, habang natutulog si Dina, napaisip siya na gusto niyang manatili kahit ilang sandali pa sa tabi ni Dina. Gusto niyang makasama pa ito at makilala. Kahit paano, gusto niyang magbalik ng tulong sa dalaga dahil sa pagsagip nito sa kanyang buhay. Hindi lang pamasahe ko ang pangailangan ko dito. Di ba nagtatabi ka rin para sa pag-aaral mo? Bakit binibigay mo sa akin ang buutong pinaghirapan mo? Mahaba pa naman ang panahon. Tsaka hindi ako basta kakailanganin ng kumpanya dahil alam kong hindi yung pababayaan ng board members. Marahang paliwanag ni Ismael. Naagaw ang pansin nila Ismael at Dina na may lumapit na ginang sa dalaga. Dina! Ay! Nandiyan ang anak ko! May dala siyang lotion at chocolates para sa iyo. Nakangiting wika nito at hinila ang kamay ng dalaga. Parang wala naman sa wisyo si Ismael na nakasunod lang na tingin kay Dina. May kausap itong lalaki na nakadamit na polo at pantalon. Kumbaga, malayo sa porma ng mga kalalakihan, kila Dina. Kusa na lang humakbang ang paa ni Ismael nang akbayan ng lalaki si Dina. Nang malapitan ni Ismael ang dalaga, maingat niya itong hinila at kinabig sa katawan niya. Dina, sino sila? Tanong ni Ismael. Siya si Aling Greta at Mario. Kababata ko kasi si Mario. Sagot naman ni Dina. Manliligaw ni Dinang anak ko. Seaman yan at malaki ang sweldo. Ikaw, sino ka ba? Bakit mo hinihila bigla si Dina? Inis na tanong ng ginang. Asawa ko ni Dina. Mukhang hindi naman gusto ng asawa ko ang pagkakbay na ginagawa ng anak niyo. Kung maaari lang, respetuhin niyo ang relasyon namin mag-asawa. Walang ngiti na tulad ni Ismael at tinalikuran ang mga ito. Pero na makalimang hakbang pa lang sila, humarap muli ang binata sa ginang at anak nito. Tsaka pala, kung talagang malaki ang sweldo na sima na yan, bumili siya ng original na relos at hindi peking Rolex lang. Nakangiting saad pa ni Ismael at bumalik sa palitan ng produkto. Hindi naman nakahuma ang dalaga sa sinabi ni Ismael. Na makuha na nila ang lahat ng ipinamili, doon lang naitinihan ng dalaga ang sinabi ni Ismael. Sandali nga lang, magkaintindihan tayo. Tinawag mo kong asawa sa harapan ni Aling Greta at Mario? Yeah. Walang ganang sagot ni Ismael at inilapag ang bigas sa buhat-buhat. Bakit mo sinabi yun? Kulat na tanong ni Dina. Umakyat lang si Ismael sa silid nito, kaya naman sinundan niya. Kinakausap kita, Ismael. Nagtanggal si Ismael ng kanyang damitan para palitan ito, pero ipinaharap siya ni Dina. What? Hayaan ko na lang na akbayan ka ng lalaking yun? No way, Dina. Anong no way? Maliligaw ko yun eh. Untag pa ni Dina. Gusto mo ba siya? Inis sa tanong ni Ismael. Huwag mo na sagutin. Mukhang gusto mo naman. Kaya ka naiinis ang ganyan. Anong ako ang naiinis? Mas mukhang ikaw tong tinutopak eh.
sagot ni Dina. Lumapit si Ismael sa dalaga. Halos i-corner na nito sa dingding si Dina. Sabihin mo nga sa akin, Dina. Sinong mas lamang sa amin na Mario na yun? Anong lamang? Sa lahat. Tignan mo ko maigi, Dina. Parang nahipnotis mo naman ang dalaga at pinagbastan niya ang magandang likha ng Diyos na kaharap niya. Mula sa mukha nitong parang isang modelo hanggang sa leeg nitong masarap halikan. Maging ang matipunong dibdib nito at matitigas sa 8 abs ay tila perpekto sa pagkakaukit. Lalo na ang vilay ng binata na akala mo ay dinisenyo ng tanyag na arkitekto. Na makarating si Dina sa ibabang bahagi, pinukaw ni Ismael ang atensyon nito. Eyes up here, Dina. Iniangat naman ng dalaga ang kanyang mukha upang makita si Ismael. Pero ganoon na lang ang pamumula niya na mapansing malapit ang mukha nito sa kanya. Sinong mas lamang sa aming dalawa na malilikaw mo? Untag ng binata at hinawakan ang bewang ni Dina. Ano bang tanong yan? Nahihirapang wika ng dalaga. Gusto kong marinig mula sa labi mo ang sagot, Dina. Sino sa amin ang mas lamang para sa iyo? Tanong muli ng binata sa pamamagitan ng mababang tono. Kusa na lang dumali ang kuryente sa katawan ni Dina. Para na rin siyang matutumba dahil sa marahang pagkahawak sa kanyang bewang ni Ismael. Mas lamang ka, Ismael, wika ng dalaga. Napalawak naman ang ngisi sa labi ni Ismael at niyakap si Dina. I know. Kulang na nga lang. Maglaway ka habang nakatingin sa akin. Hindi yabang yun Pero to be fair, ikaw ang pinakamagandang babae nakita ko. Pagkasabi noon, bumaba si Ismael para ayusin ang ipinamili nila. Putakte, mahinang usal ni Dina na makaalis si Ismael. Napasa po siya sa sariling noo at paulit-ulit na pinapagalitan ang kanya sarili. Bakit ko sinabi yun? Lalo lang lalaki yung ulo ng Ismael na yan. Ingot mo talaga, Dina? Habang nasa baba naman si Ismael, hindi niya mapigilang mapangiti dahil sa reaksyon ng dalaga. At least ako ang pinili niya. Kahit na wala akong lotion at chocolate sa dala. Pagbalik ko talaga sa Maynila, magdadala ako ng maraming conditioner, chocolate at skincare para kay Dina. Wika pa ni Ismael sa kanyang sarili, pero na makita ang salamin ay bigla na lang nawala ang kanyang ngiti. Ano bang ginagawa mo, Ismael? Bakasyon ang dahilan mo dito at hindi magpaasa ng tao. Untag niya sa sarili. Lumipas ang halos 1 buwan at napuno ng halakhakan at asaran ang bahay ni Dina. Hindi nagtigil ang binata na asarin ito. Nasasanay na din naman ang dalaga sa presensya ni Ismael habang sila ay magkasama. Kapag ba nag-apply ako sa kumpanya mo, matatanggap ako? Tanong ni Dina. Oo naman. Kapag hindi ka natanggap, isumbong mo sa akin at papaalisin ko sa trabaho. Seryosong sagot naman ni Ismael. Natatawang iniayos na lang ni Dina ang mga damit ng kanilang nilabhan. Paano mo naman malalaman na nasa Maynila ako kung wala tayong komunikasyon? Loko ka talaga. Ipapaskil ko ang pangalan mo sa lahat ng branch namin. Nang sa ganoon, pagkarating mo sa Maynila, sa akin pa rin ang bagsak mo. Saad na binata. Alam mo, sa sobrang pilyo mo, hindi ka mapagkakamalang CEO ng kumpanya. Biro pa ni Dina at naupo sa kanyang papag. Nakaisip ng kalokohan si Ismael at mabilis sa kiniliti si Dina sa leeg, kilikili at tagiliran. Ano sabi mo? Hindi ako mukhang CEO? Ano ba, Ismael? Tama na! Natatawang saway naman ni Dina at napahiga na sa papag. Hindi naman tinigilan ng binata si Dina at dinaganan ang hita ng dalaga para hindi ito makaalis. Na mapagtanto ni Ismael ang kanilang posisyon, halos sabay silang natigilan ni Dina. Muling naramdaman ng binata ang kakaibang atraksyong nararamdaman sa dalaga. Dina, can I? Nahinto ang sasabihin na binata na makarinig ng katok mula sa pinto.
Kaya naman tinapik siya ni Dina at tumayo ito malapit sa bintana. Ismael, buksan mo nga yung pintuan para may kumakatok. Utos si Dina. Sinunod naman agad na binata ang utos si Dina. Pero na masilip niya ang taong kumakatok, dumiretso na lang siya sa upuan. Sino yan, Ismael? Tanong ng dalaga. Wala. Sa kapitbahay lang yun. Mabilis ang masagot ni Ismael. Ilang beses pang narinig ni Dina ang pagkatok sa kanyang pintuan, kaya pinuntahan niya na ito. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Mario. Hi, Dina. Nakangiting bati ni Mario. Napaawang naman ang labi ni Dina na mapagtanto kung bakit ayaw buksan ni Ismael ang pintuan. Pasok ka? Tanong ni Dina. Nang sumilip si Mario sa bandang upuan, nakita niya kung gaano kasama ang tingin ni Ismael, kaya alanganing itong napangiti sa dalaga. Aalis din talaga ako eh. Gusto ko lang sanang ihatid sa iyo itong mga lotion, conditioner, at body scrubs. Iniabot ni Mario sa dalaga ang paper bag na hawak. Paano? Nagmamadali din kasi ako eh. Sa susunod na lang kita puntahan. Paalam nito at umalis na. Nagtataka naman si Dina dahil sa kinilo si Mario. Kaya pagsara niya ng pintuan, masama ang tingin ni Ismael sa kanyang mga hawak na paper bags. Sabi mo kanina walang tao. Tanong ng dalaga. Hindi naman tao yung kumatok. Tsaka, bakit mo ba tinanggap yan? Inis sa tanong ni Ismael at umakyat sa silid nito. Kung tutuusin, halos pareho ang ugali ni Dina at Ismael. Kaya minsan, natatawa na lang si Dina sa ikinikilos ng binata. Pinuntahan ni Dina si Ismael sa kwarto at muling kinatok ito. Pagbukas niya ng pinto, nakaupo lang sa papag ang binata. Ano namang ikinasusungit mo, Ismael? Lumapit ang dalaga sa tabi ng binata at iniangat ang baba nito. Kinakausap kita. Bakit tinatopak ka sa tuwing nakikita mo si Mario? Ayoko siya para sa'yo. Wika ni Ismael na direktang nakatingin sa mga mata ng dalaga. Bakit naman? Mukha namang mabait si Mario. Tsaka, kababata ko yun. Kaya kahit pamilya nun, kilala ko na. Tulad naman ni Dina. Akala ko ba wala kang gusto sa Mario na yun? Wala akong sinabing wala akong gusto doon sa tao. Inihila ni Ismael ang kamay ni Dina para mapaupo ito sa kanyang hita. Inilagay niya pa ang kanyang mukha sa leeg ng dalaga at niyakap ito. Hindi ba pwedeng pahintuin mo na lang siyang maligaw sa'yo? Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Dina dahil sa posisyon nila Ismael. Bakit naman? Wala naman siyang ginagawang masama. Ako ang may magagawang masama kapag nakita ko pa siyang panay ang dalo sa'yo dito. Sam, I'm sorry, Dina. Napaharap si Dina sa binata at tinignan ang lamlam nitong mata. Bakit ka nagsasorry? I think I'm falling. Nagugustuhan na ata kita, Dina. Sagot ng binata. Biglang napatayo naman si Dina dahil sa sinabi ni Ismael. Akala mo lang yun. Hindi tayo pwede, Ismael. Pagkabalik mo sa Maynila, panigurado makakahanap ka na masigit sa akin. Mali ang mga ganitong iniisip mo. Saway ni Dina. Bagsak naman ang balikat ng binata pero wala ding balak si Dina na bawiin ng kanyang sinabi. Lumabas siya na silid at dumiretso sa labas ng bahay. Napagdesisyonan niyang maglakad-lakad muna habang nag-iisip. Tama lang ang ginawa mo, Dina. Hindi naman talaga magtatagal at babalik siya sa Maynila. Doon ang mundo niya, samantalang dito naman ang sayo. Ginagawa mo to para hindi ka masaktan sa huli. Pero, hindi pa ba ako nasasaktan ngayon? Tura ng dalaga sa sarili at nagpunas pa ng takas sa luha. Dumiretso siya sa kanyang ninang Melay para magpalipas ng oras. Noon, palagi siyang bumibisita sa kanyang ninang at ninong, pero buhat ng dumating si Ismael ay bihira niya na mapuntahan ang mga ito. Mabuti naman at napasyal ka, iha.
Busy ka na masyado at hindi mo na kami nadalaw ng ninong mo. Nakangiting wika sa kanya ni Melay. Hindi naman po sa ganoon. Madalas lang po talaga ako napupuyat at napapagod kasi siyasamahan ko rin po si Ismael para maglambat kapag tapos ko sa madaling araw para mapabilis din po ang pag-iipon niya, paliwanag ng dalaga. Mukha atang napapalapit na ang halos lahat sa binatang yun Pero mukhang aalis na rin siya sa susunod na buwan. Nabanggit niya sa akin noong nakaraan na malapit na mabuo ang kanyang pamasahe pabalik sa Maynila. Sambit naman ng Ninong Pedro. Kusa na lang nakaramdam si Dina ng lungkot nang marinig na alis na si Ismael. Mabuti rin naman po kung aalis na siya para mabawasan din pong gastusin ko. Pero parang malungkot ka ata, Iha. Tanong naman ni Melay at niyakap si Dina. Mukhang hindi lang taga-baryo ang nakalagyan ng loob ni Ismael. Mukhang pati ikaw ay napukaw ang loob sa binatang taga-Maynila. Hindi naman po, Ginang. Mangangahoy po sana ako. Gusto niyo po ba sumama? Pag-iiba ni Dina na usapan. Nagkatinginan naman sina Melay at Pedro. Sumang-ay naman ang mga ito sa naisip ng dalaga. Tumuloy sila sa kakahuyan para manguha ng panggatong. Halos magdidilim na makabalik sila sa Pampang. Pero bago makabalik si Nadina, nadulas ito at tinamaan ng kahoy ang kamay na ipinantungkod nito. Ismael! Ismael! Buksan mo ang pintuan! Nagmamadaling sigaw ni Pedro. Pagbukas si Ismael ay gulat siyang napatingin sa lagay ni Dina. Walang sabing binuhat niya ito paakyat sa silid ng dalaga. Ano pong nangyari? Tanong ni Ismael kay Melay. Nadulas siya kanina. Mabuti na lamang at hindi ulo niya ang tumama sa kahoy. Wika naman ni Melay. Huwag ka mag-alala, iho. Parating na ang manghihilot. Napatango naman si Ismael at nilapitan si Dina. Bakit hindi mo ko sinama? Bigla ka nalang umaalis. Wika na binata at hinagkan ang uluhan ng dalaga. Hindi naman nakatakas sa paningin ng mag-asawa ang ginawa ni Ismael. Nagkatinginan na lamang sila at kinibit-balikat ang nangyari. Pagkarating ng manghihilot, agad nitong ginamot si Dina at nilapatan ng dahon sa paa at sa kamay. Mabuti naman at hindi napuruan ng kamay mo. Aba, kung nagkamali ka ng bagsak, baka nabali na ang buto mo. Ito naman paa mo. Baka mabagalang yan na bahagya dahil sa pagkakadulas. Pero gagaling ka naman. Wika ng manghihilot. Napangiti naman si Dina rito. Noon pa man, lagi nang sinasabi ng mga manghihilot na gagaling sila sa kung anuman ang nangyari sa kanila. Dahil kung hindi, paniguradong hindi tatagal ang buhay nila sa layo ba naman ng ospital. Maraming salamat po, Nanay. Tugon ng dalaga. Yun na po yun? Wala man lang antibiotics or any medicine? Takang tanong naman ni Ismael. Tinaasan naman siya ng kilay na manghihilot. Ano bang akala mo sa akin, iho? Doktor? Manghihilot lang ako. Painumin mo siya ng nilagaan ng dahong bayabas. Tapos ang ipaligo sa kanya ay tubig din na may halong nilagaan ng dahong bayabas. Nagpaalam na ang manghihilot na sinundan naman ni na Pedro at Melay. Naiwan na lang si Dina at Ismael sa silid. Tignan mo yung ginawa mo sa sarili mo. Kailangan ko na talagang bumalik sa Maynila at bilhan ka ng gamot kapag hindi pa naging okay ang paa mo at kay may mo sa susunod na araw. Inisawi ka ni Ismael. Dahil naman sa panghihina, nakatulugan na lang ni Dina ang panidakdak ng binata. Kinaumagahan, mag-isang pumunta si Ismael sa dagat para mangisda. Pagbalik niya, inaasahan niyang nakabantay na sa pintuan si Dina, pero ni anino na dalaga, wala sa tapat ng bahay. Dina, andito na ako. Kumain ka na ba? Tanong pa ni Ismael pagkapasok niya ng bahay. Na hindi sumagot si Dina, agad na umakyat ang binata sa silid nito.
Natutulog pa rin ang dalaga kaya nilapitan niya ito para gisingin. Pero unang hawak niya pa lang sa braso na dalaga ay halos mapaso na siya. Nilalagdat ka, Dina. Mahinang usal niya rito. Hinipo niya pa ang leeg at noo nito. Agad na bumaba ang binata para gumawa ng mainit na sabaw. Mabilis din siyang naligo at nagpalit ng kanyang damit. Mula sa ama ni Dina, agad siyang pumanik sa kwarto ng dalaga para pakainin ito. Dina, baon ka na muna. Kain ka ng lugaw. Anya ni Ismael. Tinulungan niya pang makabangon ang dalaga. Susubuan na lang kita. Wag na, ilapag mo na lang. Kaya ko naman. Nahihirapang usal ni Dina. Hindi nagpatinag ang binata at inilapit ang kutsarang naglalaman ng lugaw. Nga na, baby Dina. Nakangiting wika na binata. Kusa namang napasunod si Dina dahil namimiss niya na rin ang ngiting iyon ni Ismael. Nang matapos ang binata na pakainin si Dina, lalabas sa sana ito para ibalik ang pinakainan sa ibaba. Pero nahawakan ni Dina ang braso na binata. Saan ka pupunta? Nangihinang tanong nito. Hugasan ko lang to. Tapos, babantayin na kita. Marahang sagot naman na binata na ikinatango ni Dina. Napangiti na lang si Ismael habang naguhugas ng plato. Para siyang engot na gumagawa ng masasayang senaryo sa kanyang isipan. Pagbalik niya sa silid, pinatabi siya ni Dina sa higaan, kaya lalong nabuo ang kanyang araw. Alam mo, Dina, sana lagi ka na lang may sakit. Mas mabait ka kasi sa akin kapag may sakit ka. Hindi mo ako pinagtatabuyan. Wika ni Ismael sa natutulog na dalaga. Kinintilan niya ito ng halik sa noo. Pero ayoko din naman na may sakit ka. Kasi nahihirapan ka rin sa sitwasyon. Imbes na sagutin siya ng dalaga, lalo lamang sumiksik ang mukha nito sa kanya. Sorry, Dina. Isang kiss lang to, ha? Wika na binata at hinagkan ang labi ng dalaga. Isa pa pala. Tula ni Ismael, pero tinagalan niya ang pagkakadikit ng labi sa labi ni Dina. Biglang nagmulat naman ng mata ang dalaga, kaya bahagyang napalayo si Ismael. Nang handa na magpaliwanag si Ismael, ay inilapit ni Dina sa kanya ang mukha nito at hinagkan din ng halik ang kanyang labi. Dina, pwede? Nahihiyang tanong na binata. Okay lang kung hindi. Agad nabawi ni Ismael dahil natagalan si Dina sa nakatitig lang sa kanya. Bakit? Gusto mo? Tanong ni Dina. Kasi gusto kita. Actually, mahal na nga kita sa palagay ko eh. Sagot naman ni Ismael. Gusto na rin kita, Ismael. Pwede mo kong halikan kahit kailan mo gusto. Diretsang wika ng dalaga. Napangiti naman si Ismael at pumatong sa ibabaw ni Dina. Promise, kiss lang. Baka kasi mapano ang kamay mo kapag tumagilid ka. Anya na binata na tinanguan naman ni Dina. Muling lumapit ang labi ni Ismael sa dalaga. Masuyo ito at puno ng pag-iingat. Bahagya pa niyang hinalikan ang maselang bahagi ng leeg ng dalaga at bahagya itong napaungol. Thank you for accepting me, Dina. Wika ni Ismael at tumabi na sa dalaga. Mula ng araw na iyon, nagkamabutihan sina Dina at Ismael. At tanging si Ismael na mismo ang nangingista dahil umabot na ng 1 linggo, ngunit hindi pa lubusang magaling si Dina. Habang nasa paliguan ang dalaga, sinubukan niyang iangat ang kanyang kamay para mabuhusan sana ang katawan niyang may sabon. Pero abot sa siko ang sakit ng kanyang kamay. Putik ang hapdi! Angal ni Dina nang mahilam ang kanyang mata. Nagdadalawang isip pa siya kung tatawagin niya ba si Ismael o hindi. Pero sa huli ay napahilam na ang magkabilaang mata kaya tinawag na niya ang binata. Anong nangyari? Takang tanong ni Ismael sa labas ng CR.
Pumasok ka! Dalian mo! Ang hapdi na nitong mata ko! Anya ni Dina. Agad na mo pumasok si Ismael at nadatnang nakaupo si Dina sa kahoy ng bangko. Pinagmasdan ng binata ang kabuuan ni Dina. Nakasuot na lang kasi ito ng bra at panty. Kaya naman kitang-kita niya ang korte ng katawan nitong natatago sa malalaking damit na pangbahay. Bloody hell! Usal ni Ismael na maramdaman ang ibaba niyang parte na tila apektado sa kagandahan ni Dina. Anong bloody hell sinasabi mo? Tulungan mo ko at mabubulag na ako sa shampoo. Inis na untag ni Dina na nakapagpukaw ng atensyon ni Ismael. Sorry. Bakit kasi di mo ko tinawag agad kanina? Turan ni Ismael at binuhusan na ng tubig ang dalaga. Nang maalis na ang hilam sa mata ni Dina, aalis na sana siya para magbihis pero pinaupo siya ni Ismael. Di ka pa tapos maligo, di ba? Saan ka pupunta? Tanong na binata. Hindi naman din kasi ako nakakaligo na maayos dahil palyado pa tong kamay ko. Marahang sagot naman ng dalaga. Papaliguan kita. Maupo ka. Anya ni Ismael. Naupo naman si Dina at napalingon na lang sa kanyang gilid. Kusa na lang napapikit ang kanyang mata na humaplos ang kamay ni Ismael sa kanyang leeg malapit sa kanyang dibdib. Unti-unting nararamdaman niya ang pagbagal na sariling paghinga. Minarapat niya namang itikom ang kanyang bibig at alanganing napalunok. Kaya mo bang tumayo? Kalmadong tanong naman na binata pero lalo lang itong nakadagdag sa sensasyong nararamdaman ng dalaga. Pagkatayo ni Dina, sinabunan ni Ismael ang tiyan niya at mga hita. Ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Kaya na muling magkatapat ang mukha nila ni Ismael, hinalikan niya ito. Ramdam niya naman kung paanong humingi ng permiso ang binata na alisin ang suot niyang bra. Hinubad ng binatang itaas sa damit bago binuhusan ang katawan ni Dina. Napaglandasin ng binata ang labi sa tuktok ng dalaga, kusa na lamang na paarko ang katawan nito. Nagawa nila ang dapat na ginagawa ng mag-asawa. Ngunit para kay Dina, ibinigay niya ang sarili sa unang lalaking kanyang minahal. Ako na nga lang ang mamamalaot. Kagagaling mo lang. Baka kung ano namang gawin mo. Paliwanag ni Ismael sa dalaga. Nag-cross naman ang braso ni Dina at nilapitan ang binata. Sino ba ang nagturo sa iyo mamalaot? Hindi ba't ako naman ang nagturo sa iyo? Tapos ngayon, ayaw mo na akong isama. Hinalikan ni Ismael ang labi ng dalaga at napangiti na lang si inasta nito. Hindi naman pa sa ganoon. Ang akin lang, gusto ko lang magpagaling ka ng husto para hindi basta mabinat ang baby Dina ko. Pinaningkitan ni Dina na mata ang binata. Oorasan kita. Kapag nandito na sila Ninong at wala ka pa, wala ka nang uuwian, Ismael. Banta ng dalaga. Napangiti naman si Ismael at bahagyang yumukod kay Dina. Babalik ako agad. Gagawa pa tayo ng tagapagmana, di ba? Mapang-akit na bulong niya sa dalaga at bahagyang kinagat ang tenga nito. Dumating ang kaarawan ni Dina. Nagkaroon ng munting salo-salo sa bahay ni Pedro. Kaya naman doon na nagkaroon ng inuman sa labas ng bahay nito. Ngunit dahil may pangako si Ismael sa dalaga, maaga siyang umuwi para tuparin ito. Dina, maliligo lang ako ah. Paalam ni Ismael sa kanyang nobya at nagmamadaling maligo. Pagkaakyat ng binata sa silid, tulog na si Dina. Ngunit dahil sa bahagyang tama ng alak, umiral ang kapilyuhan ng binata. Kiss lang ako. Isa. Paalam niya sa tulog na si Dina. Maingat na ibinaba ni Ismael ang suot na underwear ng dalaga. Bahagya niya ring pinaghiwalay ang hita nito at iniangat ang bestidang suot. Nakangiti pa si Ismael na matitigan ang perlas na iniingatan ng dalaga. Perfectly beautiful and made for me. Turon niya pa tsaka pinatakan ng halik ang kasalanan ni Dina. Naalipungatan naman ang dalaga dahil sa
sensasyong nararamdaman sa ibaba niyang parte. Pumangon siya para tignan ang salarin. Maingat itong hinigpitan ang hawak sa kanyang tuhod. Napamura na lang si Dina at pinanood ang kanyang nobyo na malayang sumasamba sa kasalanan niya. Good evening. Happy birthday, baby Dina. Nakangising wika ni Ismael sa kanya nang matapos ito sa kanyang baba. But wait, there's more. Pagkasabi noon ay tinanggal ni Ismael ang kanyang damit at sinimulan ang halos regalo nito sa kanya. Dumating ang araw na nakumpleto ni Ismael ang kanyang pamasahe pabalik sa Maynila. Kaya naman masuyo nitong hinahagkan ang dalagang nagmamay-ari ng kanyang puso. Pagbalik mo doon, hindi ko aasahang babalikan mo pa ako. Masaya ako na makilala ka at maranasang mahalin ka ng isang gaya mo. Nakangiting wika ni Dina. Babalikan nga kita. Diba nangako ako sa'yo? Marahantulan naman na binata. Napabuntong hininga si Dina at ngumiti sa binata. Hindi ko pangahawakan ang pangakong binitawan mo. Ayokong magkaroon ng anumang pangahawakan sa iyo. Dina naman, huwag ka namang ganyan sa akin. Please? Naluluhang wika na binata. Pero, may hihilingin ako sa iyo. Saad ng dalaga. Ano yun? Anything. Hinawakan ni Dina ang kamay na binata. Gusto kong maging masaya ka doon. Lagi ka ring mag-iingat kahit saan ka magpunta. Hindi palaging may swerte sa buhay natin, Ismael. Limited edition lang ang mapadpad ka sa dagat at masagit na isang probinsyana. Wika nito, napansin naman ni Dina kung paanong nagpatakan ang luha mula sa mata ng binata. Isa pa, gusto kong kalimutan mo na ako. Hindi mangyayari yun. Seryosong sambit naman ng binata. May sasabihin pa sana si Ismael nang dumating si Melay para tawagin na ang binata. Ismael! Nandito na ang truck na sasakyan mo, iho. Aalis na raw kayo. Pasigaw na tulad ng ginang. Muling hinalikan ni Ismael si Dina. Babalik ako. Mahal na mahal kita. Lumabas ang binata na hindi ito tinitignan ng dalaga. Pagkasara ng pintuan, doon na nagumpisang lumuha ang dalaga. Mga luhang puno ng saya at sakit na kanina nito pinipigilan. Samantalang si Ismael naman ay halos magdalawang isip na wag na lang tumuloy pabalik sa Maynila. Pero alam niya sa sariling dapat niyang labanan ang kanyang lungkot para sa ikabubuti na sitwasyon nila ni Dina. Paano ba yan, iho? Hanggang sa muli nating pagkikita. Nakangiting wika ni Pedro sa binata at niyakap pa ito. Ingatan niyo po si Dina habang wala po ako. Pangako ko pong babalikan ko siya. Maraming salamat din po sa lahat ng tulong na ibigay niyo po sa akin. Tatanawin ko po yan na utang na loob. Wika ng binata. Nako Ismael, nawa matupad mo ang pangako mong yan. Ngayon ko lamang nakita si Dina na ganoon kasaya. Kaya sana balikan mo siya, iho. Tulad naman ni Melay. Matapos ang pagpapaalam ni Ismael sa iba pang kasamahan sa pangingista, sumakay na siya ng truck na babiyahe papunta sa terminal pa Maynila. Isang linggo matapos sa umalis si Ismael, pinuksan muli ni Dina ang kanyang kahon na naglalaman ng ipon para sa kanyang tuition. Ngunit ganoon na lamang ang gulat niya na umapaw na ang perang papel. Hindi naman kaya. Pinuksan ni Dina ang kanyang listahan ng ipon. Nakasulat doon ang naging hulog sa bawat araw na si Ismael ang namamalaot. Bigla na lang siyang napaluha dahil sa likuran ng papel ay nakasulat ang liham ng binata. Sana hindi ka magalit dahil pinakialaman ko ang naipon mo. Gusto ko lang namang dagdagan habang magkasama pa tayo. Pero sana kung kailanganin mo ng pera at hindi pa ako nakakabalik, huwag kang magdalawang isip na gamitin tong pera mo
pangako pagbalik ko, kung anong akin ay sa'yo rin. Mahal na mahal kita, Dina. Basa ng dalaga sa maikling liham at niyakap pa ito. Sa kabilang dako, halos hindi na maintindihan ni Ismael kung anong nangyari sa kumpanya ng kanyang ama. Buhat ng iwanan niya ito, inakala ng mga board na patay na siya, kaya't nagkanya-kanya ito ng partidos. Ay, mukhang matatagalan ako makabalik agad sa mahal ko. Inistaturan niya at pinirmahan ang iba't ibang papeles. Matapos din naman ng halos 3 buwan, sunod na pinepera na binata ang kanyang kakailanganin sa kasal nila ni Dina. Ngunit bago ang lahat, nag-request din siya sa mga kakilalang doktor at pulis na magkaroon ng pasilidad doon. Thank you, Governor Ledesma. Paniguradong maraming matutulungan ang project mo. Wika ni Ismael sa kabilang linya. Ang formal mo naman, dude. Parang hindi tayo best friend ah. Natatawang sagot naman ng gobernador. Lulubusin ko na rin. Ikaw na ang mag-asikaso ng catering para doon. Wika pa ni Ismael. Ano nga ulit yung pangalan ng babaeng nakabihag sa bitter mong puso? Dapat matandaan ko ng mapasalamatan at nabawasan na ang may topak sa mundo. Biro pa ng kaibigan ni Ismael. Basahin mo sa invitation card. Thank you ulit, bro. Sagot naman ni Ismael at ibinaba na ang tawag. Samantala, habang nagluluto naman si Dina ng kanyang gabihan, bigla na lamang kumatok ang kanyang ninang Melay at nag-abot ng magandang bestida na mula raw sa mayor. Dalian mo na, Dina. Mamaya ka na magluto at kainan naman ang pupuntahan natin. Wika ni Ninang Melay. Gusto sanang umirap ni Dina pero ayaw niyang mabatukan kaya sumunod na lang siya sa ginang. Sino ba yung mayor na yan? At may pakain pa. Mamaya, laso niya Ninang. Tapos, mamatay pa tayo pare-pareho. Ayoko na lang sumama. At anong gagawin mo dito? Magmumukmuk ka na naman dahil sa Ismael na yun. Ibaan mo na sa limot ang taga-Manila na yun. Sumama ka sa akin dahil kasama ang lahat ng kababadyo natin. Untag pa ni Melay at pahilang isinama si Dina. Narating nila ang pribadong lote na maraming tao na kulay pink ang damit. Siya lamang ang nakasuot ng puti. Ninang, nakakahiya. Bakit naman ako lang nakaputi rito? Bulong ng dalaga. Huwag ka nang mahiya. Pagkain lang ipinunta natin. Malay mo, may paayuda si Mayor, di ba? Turan naman sa kanya ni Melay. Bago pa maupo si Dina, bigla na lang siyang ipinatawag ng babaeng konsehala raw. Taka naman siyang sumunod at binilinan siyang maglakad sa gitna upang pangunahan ang kanyang kababaryo sa pagdadasal. Di naman po ako magaling magdasal katwiran pa ni Dina. Hayaan mo na. Ang importante, maglahad ka sa gitna tapos mag-practice ka sa isip mo ng dasal. Pagbabaliwala naman ng konsehala. Dumugtong ang musika at sinabihan na si Dina na maglakad sa gitnang tela. Lahat naman ng kanyang kabaryo ay nakatingin sa kanya. Kaya't para labanan ang hiya, diretso lang sa pari ang kanyang tingin. Oh, may pari naman pala Bakit ako pang inutusan magdasal? Takang tanong niya sa isipan. Ngunit nang may paharap sa kanya na pamilya ng lalaki, bigla siyang natikilan. Ismael, naluluhang usal ng dalaga. Hindi lang naman siya ang nagulat, bagkus lahat ng kanyang kababaryo. Nakangiti sa kanya si Ismael, kaya gusto niya na sana itong takbuhin. Ngunit umiling sa kanya si Ismael na para bang nababasa ang binabalak niya. Nang makarating siya sa tabi ng binata, mabilis na niyakap ni Dina ang kanyang nobyo. Ang tagal mong bumalik. Sinubukan kong hindi panghawakan ng pangako mo pero kusang loob yung puso ko na naghintay sa iyo. Lumuluhang wika ng dalaga. Tumikhim naman ang pare kaya naghiwalay ang dalawa bago pahalikan ni Ismael ang dalaga. Nagtawanan naman ang mga bisita.
Nagkatipon tayo upang saksihan ang pagmamahalan at sumpaan ni na Ismael John Phillips at Dina Bonavi Vega. Paunang wika ng pare. Sa request ng groom, hindi na raw ako magtatanong kung may tutol ba sa kasalang ito. Nakangiting wika pa nito. Napailing na lang si Dina at kumindat naman sa kanya si Ismael. Ikaw ba, Dina Bonavi Vega, ay mamahalin si Ismael John Phillips sa kabila ng pagsubok at problema, sa sakuna at kahirapan, sa sakit at anuman? Tanong ng pare sa dalaga. I do. Nakangiting sagot ang dalaga. Ikaw naman ba, Ismael John Phillips, pinapakuan si Dina Bonavi Vega na mamahalin ito at iingatan sa kabila ng karangyaan at tukso sa pagitan ng magulong mundo at maging sa hindi maintindihang sitwasyon? Handa ka bang mahalin ang iyong magiging kabiyak? Tanong naman ng pari sa binata. Nakahanda po ako sa kahit na ano, basta't kasama ko siya. I do, Father. Wika naman ni Ismael. Napatango naman ang pare at muling nagpatuloy sa seremonyas. Ang kasal ay hindi pangako lang na kayang baliin ng tao. Ito ay mabisa hanggang sa dulo ng iyong mga hininga. Ang pagmamahalan na binigyan ng dangalang siyang simbolo ng kasal na pinopormisa sa bisa ng kapangyarihan ng Panginoon. I now pronounce you, Ismael John Phillips and Dina Bonavi Vega, as husband and wife. You may now kiss the bride. Nakangiting iniangat ni Ismael ang belo at hinalikan ang kanya asawa. Malakas sa palakpakan naman ang ginawa ng mga bisita. I love you. Di na kong tayuin. Wika ni Ismael na nagpangiti ng husto sa kabiyak. I love you even more. Ismael kong topakin. Sagot ni Dina. Hindi minadali ni Ismael ang buong proseso ng kasal. Gusto niyang maranasan ni Dina ang saya na mismong pangarap nito. Ngunit pagkatapos ng kasal ay agad na pinagsaluhan nila ang gabi bilang mag-asawa. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Sana'y nagustuhan ninyo. Hanggang sa muli, paalam!